Intramuros has transformed an old church into a museum. All right, let's call in Mobile Journal Francis Orsio. Francis, tell us more, please. Yes, Lord Denise, ito ang pabubukas lang na Sentro de Turismo Intramuros dito sa may loob ng Intramuros sa isang bagong museum na binuksan ngayong araw ng kalayaan dito sa ating bansa. And tampok dito sa loob ng museum na ito yung mismong kasaysayan ng Intramuros. Kaya makikita natin sa loob yung halimbawa timeline ng mismong Intramuros, tapos maraming mga artifacts and religious icons na makikita rin sa loob. And at the same time, para mas maging interactive yung pagpunta dito ng mga turista at mga visitor sa loob ng museum, meron din mga ano dyan, halimbawa QR codes, tapos may mga high resolution na projector na makikita yung virtual map ng halimbawa ng Intramuros, tapos meron din dito mga space for halimbawa kasi kapag maingay para sa mga bisita yung paligid, may certain space dito na magagamit ng mga bibisita para makapakinig sa headphones at mapapakinggan at papanood nila doon kung ano naman yung history ng Ignacio Church. Kasi itong mismong Centro de Turismo Intramuros na museum ay ang kinatitirikan dati ng San Ignacio Church na nasira naman noong World War II. Lord, Denise. Oh, Francis, So, mukhang modern na modern yung disenyo, no? Ito ba ay libre lamang sa publiko, Tito Francis? Yes, Lord. Libre lang itong pagpasok sa museum ayon din sa pamunuan ng Intramuros at buong taon nila itong halimbawa, ayun na, gagamit yung libreng access sa pagpasok dito. Sa pagpasok dito sa loob ng museum. Pero sa ngayon kasi hindi pa tapos yung kabuang construction nitong museum at inaasahan by the end of this year sa darating na Disyembre, matatapos na yung interior at exterior design kasi sa ngayon ongoing pa rin yung construction. Francis, may certain schedules ba? Because we saw earlier, no, dun sa clips, merong mga parang nag-explain, nagko-conduct ng certain tour. Ano ba? Paano ba yun? May schedule ba yun? How they should go around the museum? Actually, din is pwede kasi magpa-schedule online doon sa website ng Intramuros, pero pwede din walk-in. Pero doon sa mga magpapaschedule online, pwede din kasi silang mag-build ng halimbawa, kukuha ng mga tourist, yung mag-explain sa kanila kung halimbawa ano itong nasa loob ng museum. Pero pwede din naman ayun nga, gaya sabi ko, mag-walk-in dito dahil libre lang din naman. At sa ngayon, kanina nakita natin, dinadagsana rin yung mismong museum, Denise. Okay. Francis, para may guide lang, saan banda sa Intramuros ito sa mga nais dumalaw dyan? Okay, kunyari ang reference point natin ay, halimbawa, manggagaling ako sa area ng Roas Boulevard, area ng Luneta, halimbawa. Lord, itong mismong Centro de Turismo Intramuros, malapit lang siya actually dito sa simbahan. Malapit dun sa Palacio del Gobernador. So, ilang metro lang yung lakad yan. Katabi lang din yan actually ng Museo de Intramuros, yung isa sa mga naunang museum din na itinayo katabi ng San Ignacio Church. So, lapit-lapit lang din siya doon sa Manila Cathedral at saka sa Palacio del Gobernador. Okay, malapit sa Manila Cathedral. So, siyempre, pag tinanong natin yan doon sa mga lokal doon, alam na nila yung Museo de Intramuros na katabi nga lang nitong bagong museum. So, kunyari, sasakay kami ng Kalesa. Manong, ihatid mo ako. Manong Kotsero, ihatid mo ako sa Intramuros Museum. Ganon, alam nila yun. Ang pwedeng sabihin doon, Lord, kasi yun, yung Museo de Intramuros, kasi ito yung isa sa mga nauna ng museum na kapag nagtanong pa doon sa mga halimbawa, naghahatid ng mga pedicab or yung mga habal-habal doon or yung mga, halimbawa, yung kalesa ka, pwedeng, nila yun kung ano yung Museo de Intramuros. Pero itong Centro de Turismo, kanina nagtanong din tayo, hindi pa nila masyadong alam din yung bagong museum. Alright, tandaan natin once upon a time, ang kwento ng Intramuros ay kwento din halos ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang seat of power noon, lalo-lalo pa nung Kastilayan, nandyan. At nagbago yung kwento panahon ng Amerikano. Anyway, thank you, Mobile Journal Francis Orsio.